Perfect mornings! Good morning, Ms. Cheryl. Thank you for inviting us. Opo, kasi ang gusto po natin, ang layunin po natin, Doc Hill, not to really, in a way, endorse dahil malaking naitutulong po nito, 'di ba? Sa ating, malaki ang maitutulong nito sa paang araw-araw. Pero bago yan, gusto po natin maintindihan kung ano ba ang solar power. 'Di ba? Paano ito makakatulong? Anong kagandahan po nito? Kasi hindi porket, ay uso yan. Or sabi nung kapitbahay ko, nakatipid sila sa kuryente, kaya magpapalagay na rin kami. Pero iba pa rin, yung may sapat po tayong kaalaman about this. 'Di ba? Hindi lang yung sige na lang tayo ng sige. So Doc Hill, ayan, bilang isa kayo sa mga nanguna, na siguro mag-inform, ipakilala dito po sa bansa itong solar, kayo na rin ang magturo sa amin kung bakit ba magandang alternatibo po ito. Pero kailan ba, Doc Hill, na-introduce ang solar power sa bansa at ano po yung naitutulong nito sa atin lalo na at ngayon pong may energy at fuel crisis po tayo? Okay, good morning again. Ang solar medyo matagal na sa Pilipinas. Pero nagiging mainstream lang ito in recent years. Siguro last 5 years dahil tumaas kasi yung presyo ng mga gasolina at mga bilihin. So, ang solar po ay nakakatulong kasi ito kasi nga ito ay unang-una dahil sa tipid ng kuryente. So, ang solar energy ay kumukuha ng power sa araw which is libre gamit ang solar panel. Pangalawa, nakakatulong din tayo sa environment dahil nililinis nito ang hangin. Okay, we are not dependent on fossil fuels. Okay. Ang kagandahan pa ng solar is that kung merong brownout, okay, pwede po tayong continuous ang power natin. Hindi po tayo dependent sa utility or yung sa atin, for our case, Meralco. Okay? So marami pong benefits ang paggamit po ng solar. Kaya marami ngayon ang tumatangkilik ng paggamit ng solar energy. Kasi nga patuloy pa rin na tumataas ang presyo ng kuryente. Okay, in this case, habang tumataas ang presyo ng kuryente, ang solar ay libre pa rin once naka-install ka na. So ganun ka-importante at ganun ang mga malalaking benepisyo na nakukuha sa solar. Kailan po kayo, paano kayo napasok sa industriya ng solar energy at pinag-aralan nyo ho ito talaga, no, Doc? Yes po. Actually, I finished my one of my master's degree in renewable energy sa Spain. So I used to work for 13 years sa Middle East. So alam nyo naman sa Middle East, napakainit. Okay? And then sa mga commercial establishment po doon, napakamahal po ang per kilowatt na tariff sa kuryente. So doon ko na-realize na yung mga mayayaman na may-ari ng solar, yung mga buildings, ay lalong yumayaman dahil sa laki ng natitipid nila sa solar. Okay, so during the pandemic time, so doon ko na-realize na, okay, this is the time na I think I would share, okay, my knowledge sa Pilipinas. So umuwi po ako 2020 during pandemic. Okay, so the first plan was to educate people. Pero About solar about energy. solar energy. Pero hindi ko po kakayanin ako lang mag-isa. So that is why create ko yung Pel Solar Training Academy. So ano muna? Training facility muna siya. Training facility po siya Oo. para marami akong makatulong para mag-educate sa mga household owners, businessman, at sa mga yung mga buildings na mga high consumption sa electricity. Ay, kamusta po ang pagtanggap? Very ng mga very Pilipino supportive. noon. Even yung government ay was supporting me during that time. During pandemic kasi parang ang maximum number of people 10 lang. Pero they are allowing me up to 50. Kaya during that time nung nagkandak ako ng training, mula Apari hanggang Hulo, 50 full pack 'yun. 50 maximum na training. So I'm proud to say na yung mga malalaking solar company ngayon dito sa Pilipinas are not all, but most of them are my students. Oo. Okay. So, and then,
you decided also now you offer the products, the solar panel. Exactly, The solar yeah. panel. Okay. Usually po, ang solar, maririnig yan ng mga hindi pa masyadong alam na sa mga walang may kuryente nga po, sa mga probinsya. Kami po sa Meralco Foundation ay pumupunta po kami sa mga chine-check, ini-evaluate, ina-assess yung mga malalayong lugar or yung hindi makapitan ng kable at hindi magkaroon ng kuryente. So, ang pina-priority namin sa Hi Sir Jeff Tarayaw at sa Meralco Foundation, ang mga eskwelahan. Yan. Yung mga komunidad din, mga isla. Yes. Lalo na, naalala ko noon, talagang bumiyahe kami sa Palawan. Talagang wala silang kuryente. Ang kuryente lang nila, 2 oras sa isang araw. So, ganoon po. So, ginagamit lang sa lugar na walang kuryente dito sa Pilipinas, yung off-grid. Off-grid na po ang Kaya tawag. parang tawi-tawi rin, Opo, 'di ba? oo. Yung mga ganyan. So, kailan ito nagsimulang maging available sa mga households? Nagiging available ito sa mga household. Yung nagiging mainstream na yung tawag is maybe 2018. Yun yung tumaas yung kuryente pero bumaba naman yung presyo ng mga solar equipments. Pero originally, tama po kayo, nagsimula po ito sa off-grid. So ang sino-solar lamang is yung mga isla at yung mga areas na hindi abot ng utility grid. So by 2018, nagsimula na ngayon na nagiging uso na yung solar. And then nagsisulputan na yung mga solar companies na nag-o-offer ng solar installation sa bahay. Okay, kasama na doon yung grid tie at saka yung hybrid, yung combination ng off-grid saka yung grid tie. So iba-iba ngayon yung Lahat ba ng bahay pwedeng kabitan ng solar? Hindi po. Talaga? Hindi Okay. po. Kasi nga, pag nagkabit ka ng solar, hindi po pwedeng bibigyan ka kaagad ng, bigyan mo ako ng 500,000, zero bill ka na. Kailangang malaman mo na kung ang group mo ba is kaya ng solar panel. Pangalawa, Kailangan i-ocular talaga. ocular. Okay. Pangalawa, wala bang nakapaligid na kahoy or yung mga building. Kasi yung shading, malaking epekto po yan sa production ng solar. Okay. Okay. And of course, kaya ba ng budget mo? Bakit nga ba mahal? Mahal ang pagpapakabit ng solar panels. Abutin ka rin ng 100,000. Ang may tinatawag yan mahal now, pero long term ang panalo. Yes. Pero para lang po ma-justify natin na bakit, what is it made of? Itong panels na inilalagay po natin sa mga bahay or sa mga buildings nga. So, yan, para makatipid ka kasi, kailangan mo lang installan din ng mga equipments. So, may tinatawag tayong solar panel, yung nilalagay sa bubong. Pero yung solar panel na yun ay hindi po enough para magkaroon ka ng kuryente. Meron pang tinatawag na inverter, which is kasi nga yung kuryente na nilalabas ng solar panel ay hindi po pwede yun para paganahin yung mga AC appliance natin. Kailangan merong converter para magamit natin into AC usable na mga kuryente. So, in other words, marami pong equipment na ini-install yan. With, of course, tamang sizing, tamang installation for your safety. So, pagdating naman yung sinasabing mahal, yes, mahal siya, pero investment po ito. Wherein in 3 to 4 years, mababawi mo na. And you will be enjoying more than 15 to 20 years na libreng kuryente. So parang lumalabas na ina-advance mo lang actually yung bayad ng kuryente mo and you will be enjoying free electricity. Ngayon, ay interesado ang marami sa pagpapakabit, yung sa solar energy, malaking tulong sa kanilang kuryente nga. So, masasabi ba natin sa panahon ngayon mataas ang demand sa pagpapakabit po ng solar panels? Sobrang laki ng demand. Ako, Especially, ibig sabihin niyan, di lalong mataas ang presyo. yan, tama po kayo. In the past 2 weeks, grabe ang panic ng pagpapakabit ng solar. Grabe ang demand. Sobrang-sobra. Kahit kami na mga nasa solar industry, hindi rin kami handa
sa yung demand ng solar. Kasi nga yung nagkaroon ng crisis sa Middle East, and then yung US to dollar exchange rate, Oo. and then yung China na side na manufacturer, which is mostly yun yung nag-produce or Aha. nagbibigay ng mga solar equipment, tinatanggal po nila yung tinatawag na tax rebate. So nung tinanggal yung tax rebate, saan ipapasa ng mga manufacturer? Siyempre dun sa mga consumer. Bakit? So yun ang policy ng China ngayon na ano. Although matagal nang in-announce nila yan, pero effective April 1 talagang in-implement nila. So tumaas talaga yung pero ganun pa man, ang dami pa rin nagso-solar. They are not thinking of tumaas man yan or compared to last few weeks, kasi nga ang iniisip nila dahil sa crisis baka magkaroon ng brownout. Okay. Oo. Okay, yan yung pinag-usapan natin sa solar panels. Babalikan ko yung paghanda na yung isang bahay. Pero puntahan ko lamang po yung, kasi ngayon, kagaya sa mga Raon ba? Sa Raon ba o Divisory, nagkakaubusan daw ng mga solar-powered lights. Ano po ang tip nyo o paalala sa mga kababayan natin na yun po ang ginagamit na alternatibo? Even yata other appliances, may mga ganong mabibili. Safe po ba talaga or paano masisigurong safe ito na hindi pagmumulan ng aksidente or ng sunog? Unang-una tinitingnan yan sa supplier is makapagbigay ba sila ng warranty. Pag sinasabi nilang, okay, warranty nito is 1 week or 1 month lang, magtaka ka na. Kasi nga, definitely, bakit hindi nila binibigyan ng warranty? Dahil duda na sila sa quality. At least man lang a year, no? A year, yes. Sa solar panel, ang warranty napakataas nito. We as installers, parang may tinatawag kaming patay na kami, may utang pa kaming warranty sa client. Kasi nga, ang solar panel, dalawa pong klaseng warranty. May tinatawag tayong product warranty at saka performance warranty. Doon pa lang sa product warranty, 12 to 15 years. Ganun kataas ang product warranty. Kung ikukumpara mo sa normal na appliance like TV, ganyan, 1 year lang. Pero dito, 12 to 15 years. Meron din tayong tinatawag na performance warranty or linear power warranty, which is 30 years. So, ano ibig sabihin ng linear power guarantee? Ginagaranti ng manufacturer na after 30 years, yung efficiency ng solar panel na mapoproduce is not less than 87%. So, ganun kahaba. Ganun kahaba. Kaya nga, yung sinasabi mong quality, pag ang supplier nagsasabi na ay walang warranty na ganyan, ay definitely hindi po yan genuine or quality product. Opo. I know you ang expertise nyo po ay the solar panels na nilalagay sa mga bahay, but these gadgets, ano nga ba ang available na ngayon? Binabantayan nyo ba rin yan, Doc Hill? Tinitingnan nyo rin yung mga lumalabas na mga produkto pa, mga appliances na solar powered? Yes, merong mga ganun na mga solar Gaya powered. po na. Gaya na, may tinatawag tayong mga solar generator actually. So yung solar generator, para siyang power bank. Okay, na malaki. Na malaki. Oo. Na wherein, hindi pwedeng i-charge mo sa kuryente para mapuno yung battery at pwede mo rin itong i-charge using the solar panel. Pero again, may mga quality standard na binabasihan. Kasi nga, pag hindi nagbibigay ng warranty, ibig sabihin, Magduda ka. Disposable, malamang disposable po yan. But there are many quality brands sa market ngayon na they can guarantee 5 years warranty. Yan, napakagandang ganong Solar generator. Solar generator ang Okay. tawag. Or parang, in other words, malaking power bank. Okay. Yung iba, appliances, Merong mga ganun ba? merong mga tinatawag na DC electric fan. Oo. Okay. So, DC, rekta na. So, meron ng solar panel. Pero, you Saan cannot... mo yung kakabit? Saan mo ilalabas yun? Siyempre nakalabas dapat nakatutok Nakalabas. yung yung solar panel nung electric fan na yun sa may araw. Diba? So, merong extension po yon sa may araw. Pero, yung pagpapaandar kasi nung LEC, hindi actually directly galing sa solar. Doon sa battery.
So yung battery gina-charge from the solar. So mag-solar generator ka na lang. Solar diba? generator ng ano. But of course, mamili ka yung may tamang warranty. Tapos itong mga solar generator na to, ano yung pwede niyang mapaandar na mga appliances sa loob ng bahay? Okay. Yung Yung kaya malaking power bank daw po ito, mga kapatid. So parang ano yan, depende po sa capacity ng solar generator. So may mga ibang solar generator na umaabot ng 2 kilowatt. Yung iba 500 watts. So yung mga 2 kilowatt, kayang paandarin actually yung mga kahit aircon. Okay. Pero For how many hours? Pag yun nga ang fully charged? question. Yun ang question. Oo. So, yan, kung gusto mo ng convenience, yung ano, pwede mong paandarin. But for a short period of time lang. Hindi po yung ano. Pero pag electric pan, Wi-Fi, kasi sabi nga nila, importante yung Wi-Fi, yung router. Wi-Fi is life nga raw. Dapat may continuous na kuryente. Charging ng cellphone, ilaw, pwede po doon. Oo. At yung ganyang solar generator, gaano mo siya katagal ibibilad sa araw para more or less ma-fully charge? Kasi pwedeng ako doon sa mga hindi mo na maka-afford ng solar panel sa mga bubong, 'di ba? This could be an alternative na every other day salitan. Habang charge mo today, pag fully charge na gamitin mo. So, yung bilis ng pag-charge po nito, depende po ito sa laki ng solar panel din na May solar panel din. May solar panel Sana may photo ng mga itsura, no? So, gaano kalaki yung generator na yan para just to give us an idea? siguro Doc mga Hill? 1 feet by 1 feet by 1 feet. Parang gano'n. Yan, 1 okay. feet by 0.5 feet. Parang gano'n. 0.5. Okay, so parang square box siya. Box siya. Okay, Box siya. okay, box. So, the bigger, the higher capacity po siya. Okay. So, mabigat din Oo, yan, no? So, ibababad mo, may panel yan, may May solar. panel yan. May Pero yung solar. solar panel po noon, don't expect na aabot ng 30, makapagbigay sila ng 30 years. This is again, sabi mo nga, pang short term lang ito. Yes, Hindi yes. po pwede itong babad din. So ginagamit lang usually ito dati sa mga nagka-camping. So gustong yung off-grid. So maglalagay ng Pero pang gagawin mo siya talagang totally regular source of electricity ay hindi po pwede. Talaga, kahit kunwari every other day. Pwede rin naman. Pwede rin naman na Kung araw-arawin mo, araw-arawin. Hindi naman tawag nito. Unang-una sa lifestyle ng paggamit, sa experience ko sa solar, yung mga appliance natin palaki ng palaki ang gamit. Palaki ng palaki ng gamit. And even the efficiency ng mga appliance din ngayon, habang tumatagal, lumalakas yung pagkain ng kuryente. Ito yung sabi ng team ko, ayan yung kanya daw ay 2,000 kilowatt. 200,000 watt or 2 kilowatt. Ayan. Okay. Ito talaga halatang mga wala pa tayong alam masyado. Ayan nakalagay po. Around 4 to 5 hours daw po ang charging sa solar. 4 to 5 hours. Pero yung mga ganyang kalalaki, yung sabi nyong 1 foot by 1 foot, no? Mga magkano yun sa market? Do you have any idea, Depende Doc po Hill? yan. May mga siguro nasa mga 20 to 40K, mga ganyan. Mahal na rin. Mahal din pala. Mahal. Kaya nga pagka, pansamantalan, kung gusto mo, may budget ka po, na yan, mga ganyan. Okay. So, kung may budget ka, magpakabit ka na lang ng solar, kung pang matagalan. 26,000 daw bili niya doon sa sinasabi ng 2 kilowatt. 2 kilowatt yan, Doc. Opo. 2,000 watts. Ganun ba yun? 2,000 kilowatt, no. This is 2,000 watt. Okay. Halatang hindi mo chinek. Yung binili mo, alam nyo naman kami, bili na lang ng bili. 2,000. Around 26,000 daw yung bili niya. 20,000. So, 4 to 5 hours. Oo. Okay. Pero pag gamitin mo ng aircon yan, so 2 kilowatt lang yan. Mga nasa lang yan. Siguro mga nasa, wala pang 2 oras. Ubus na. Ubos na. Pero ang ref, pwede. Pwede po yung rep. so ganyan. Pero pagka ang rep, palaging ginagamit, bukas sara, ganun din ang mangyayari. Okay. Pero yung mga minimal lang na mga ilaw, lead lights, yan, pwede po yan. Charging, pwede po yan. Okay. Sir, dito, or emergency nga, diba? Emergency Biglang, nga. pero ngayon kasi, wala nang, parang bihira ng, dito, like tayo sa Metro Manila, hindi naman na tayo
nagkakaroon ng brownout na matagal unless na magkaroon ng aksidente Tama, or magkaroon ng problema sa poste, ano. And I understand, pag po hindi na ikabit ang agad-agad ang kuryente at hindi ma-justify, alam ko may fine yan sa Meralco. Kaya talagang yung service kailangan consistent, maayos, kung magka-emergency, justifiable yung rason, kundi magfa-fine. Yun po ang intindi ko dyan Pero, pwedeng or wala lang. Kasi ako may time, nagka-problema mismo yung bahay, hindi dahil sa nagsusupply ng kuryente, pero yung electrical sa inyo, pwede nyo tong pang-emergency, yung Tama. mga power generator or yung solar panel. Pero itong solar generator, itong nabili, baka lang dun sila mag-invest. Kung kunwari, fully charged, Doc, no? Charge. Hindi mo nagamit ng ilang buwan or ng ilang linggo, hindi naubos yun, hindi nawawala yung charge nun. May bawas po yun. May May bawas po. bawas. Kasi nga may mga unang-una, nagkukonsumo po yung may mga ilaw yun So dapat din dino-double check. Dino-double check. Dino-double check nyo at nire-recharge every now and then. Kasi minsan nakakalimutan. May mga ilaw, 'di ba, na naalala ko noon, meron kami na bigyan kami ng solar panel na ilaw. Di ayan na, sabi namin, okay, abay wala palang charge. Walang charge. Kahit na chinarge namin, pero nakailang buwan na yata, sobrang daming months na hindi nagamit. So, it didn't really last long. Tsaka yung mga portable fan. Portable panel. Ayan, yung mga ganon. Basta maging maingat. O puntahan, balikan natin yung, sabi nyo nga, kung kaya, at I think may mga nabasa ko, like doon sa inyo, sa Phil Solar ay may mga packages. Tapos, hindi rin kailangan na nag-o-offer din kayo ng installment. So, may mga nakikita akong itong package. Pero, okay. Pag-usapan natin ito yung mga dapat ihanda kung decided na magpakabit ng solar po sa bahay. Ano yung mga dapat ihanda kung magpapakabit na ako ng solar? Okay, unang-una is yung Anong hinahanap nyo? Kasi sabi yung nyo, bubong. Oo. Okay, ang maayos na na company ng solar, kasi marami na mga kapatid, hindi yung basta na lang kayong Tanggap pera and then install. oo, hindi. Ang pagmaayos ang kausap nyo, mas uunahin nila, ipupush nila, hindi po pwede, ocular muna po kami. Tama Kahit po yun. may pambayad po kayo ngayon, i-ocular muna po namin kayo. Okay, ocular muna. Alright. Tapos po, Doon sa ocular, tinitingnan po yung bubong. okay, Okay, pangalawa, yung bubong na yun, yung structural stability. roof condition and space. Condition at saka yung kaya ba ng structure. Kasi nga, mabigat yung ilalagay mo doon. Ang isang solar panel is, pinakamababa is 28 kg. Ay, talaga ba? Opo, Kaya ba ng bubong natin yun, Aaron? 28 kg. Kaya kailangan yun ng, tawag nito, ng e-ocular inspection talaga. Okay. Pangalawa, yan, sinasabi ko nga kanina, wala bang nakapaligid na mga kahoy or building. Kasi nga, unang-una, ang solar, ang pag-produce ng kuryente ay base sa liwanag. O hindi po yan basta lang na mainit. Tama po. Yun yung ano. So, ang araw, di ba, yun ang nagbibigay ng liwanag. Ngayon, pag umikot yan, hindi yan, permanente, umiikot yan. Sunrise to sunset. So, kung may mga building doon na nakapaligid, so malamang at a specific point of time, merong siyang shading. So, pag siya shading kasi, yan, nagpo-produce pa rin ng kuryente pero hindi na siya 100%. Okay. Bababa Alright. na siya. Okay. Oo. So, sayang naman yung investment mo. So, pangatlo is yung, of course, gusto mo mag-solar, pero kailangan mo, syempre, ng budget. Yun ang importante. May tinatawag na yung choice of system mo, hybrid or grid type. Ano ang kaibahan nun? Okay. Ang kaibahan talaga nila, ang hybrid sa grid tie, yung grid tie, wala pong battery. Grid type has no battery. Battery, Grid okay. tie. ang Grid tawag. tie. So, parang, tawag dito, daytime savings ka lang. Ang problem lang kasi doon, kahit ang haling tapat, pag nag-brown out, patay ka rin. Wala kang power. Samantalang doon sa hybrid, meron kang battery. So, meron kang tinatawag na backup power. Pag mag-brown out, automatic magsiswitch siya sa battery. Okay, now. Pangalawa,
During daytime, hindi naman lahat ng panahon na nauubos mo yung solar. Most of the time, merong sobra, may excess. May pagbabatuhan ka. Pwede mong maimbak doon sa battery. During at night, pwede mong magamit yung laman ng battery. Oo. So, nababawas na ngayon yung gamit mong kuryente sa utility. So, tipid ka. Oh. Kung sakali man po na nasimot-simot mo na yon, no, for that day, bumabalik sa konsumo ng kuryente yan. Connected pa rin. Babalik sa konsumo ng kuryente. Babalik Wala sa... nang i-on-off Wala na, yan. Automatic na. Baka automatic. mamroblema pa. Automatic na po yun. Oh. So, yun ang kagandahan ng ano. So, although marami din mga clients namin na hindi nila ginagamit yung laman ng kuryente ng battery. Kasi nga, meron silang mga pasyente sa bahay na just in case, dapat automatic merong laman yung battery. Kasi kailangan ng ventilation. Yes, yes. Ako yan ang worry ko sa brother ko. I have a special brother na pag nawala ng kuryente, Yan. siya lang, lahat kami pinapaypayan siya. Oo. Di ba, mainitan lahat pero hindi siya pwedeng, walang ilaw or wala man lang fan na matututok po sa kanya. Kasi kahit hybrid yan, let's say for example, may battery yon. Okay, what if pag mag-brown out, na-consume mo na yung limit ng battery? Oo. So, ang natitira, kunti na lang. Di ba? Kung kailangan mo yung kuryente. Doc Hill, paano ko malalaman kung gaano kalaking panel yung or gaano karami ba? Paano ba? Gaano karami? Kung anong kalaking setup ang ilalagay Oo, mo? ang kailangan. Meron bang mga minsan limitado lang yung pwede or napakalaki ng bubong pero itong klaseng several panels lang kailangan mo or merong ang liit ng bubong pero sobrang daming panels ang kailangan? Opo. Okay, para malaman, usually, ang tinitingnan namin doon is yung average monthly consumption. Okay. Hindi yung laki ng bahay. Kasi may mga malaking bahay pero Matipid naman. matipid naman. Or sobrang kumain. Or may maliit na bahay pero malaki ang So, Kuryente. doon sa consumption. Okay. Pangalawa, doon namin, number one, binabase kung anong capacity ang ilalagay namin. Next, tinatanong din namin, okay, let's say for example, sasabihin mo, magkano bill mo, Ma'am Cheryl? Mga 8,000. So, yung a month. 8,000, next na tatanong namin, yung 8,000 ba, alin ang mas mataas na gamit mo? Araw o gabi? Paano ko malalaman yun? Malalaman mo yun. Walang tao sa araw, gabi lang kami naman Mostly gabi, syempre. Lahat tulog, aircon, okay. So yun, tinatanong ko po yun kasi nga may bearing po yun. Kasi nga unang-una, ang solar di ba araw lang? Oo. So gusto mong makatipid. Okay, in that case, gabi pala. So kailangan mo mag-imbak ng kuryente sa battery Oo. para sa gabi. Ganun yung series of question na tinatanong. Okay, pangalawa, yan again, yung yung structural ng capability ng bahay. Okay. Lahat ba ng bubong makakabitan? Or minsan tinitingnan nyo sa pag-o-ocular, okay itong bubong mo, pero itong parte ng wall nyo, tinatamaan din to ng araw madalas eh. May mga ganun May mga ba? ganon, tinitingnan. Usually, pagka unang tinitingnan mo na dyan, wala bang existing na tulo? Oo. So, mahirap kasi pag-install, tapos pagbebentangan ka, pagkatapos ng install, tumulo lang yan dahil after ng ininstall ng solar. So, yan, makikita man, visually, makikita mo na yung yung structural strength ng bubong. Na, luma na ba ito or kaya pa ng ilagay ng solar panel. Ano po yung iba't ibang klase ng solar power system? Yun yung tinatawag na off-grid, grid tie, at Oo. saka yung hybrid. Okay, what's the best there? Doon sa among those. Personally, mas suggest As an ko expert yung, po. hybrid po. So yun ang mas mahal, of course. Mas mahal ng off-grid. Pero hindi na siya nagkakalayo na ngayon yung presyo sa kasi nga biglang bumaba yung presyo ng battery. Ano yung net metering? Ang net metering ito yung pag sumobra or nag-excess ang harvest ng solar mo versus dun sa konsumo mo sa bahay during daytime, pwede mo siyang ibenta kay utility grid.
makikipag-usap ka doon. Ina-apply po yun. Ah. So, ang application po noon, 3 stage. Sa Meralco or utility, sa LGU, at saka sa ERC. Okay. So, may tinatawag tayong legworks at saka electrical works. Okay. Okay. Sige po. Again, siguro po, mensahe, paalala sa mga kapatid natin, dun sa mga interesado na pong magpakabit ng solar or i-consider nila of using the solar energy, Doc Hill. Sa mga interesadong mag-solar, actually, ang solar, the best time na mag-solar is yesterday. The next best time is today. Apo. Okay? Kung gusto nyong maprotektahan ang continuous increase ng solar, ng kuryente, is magpa-solar na po kayo. Gusto nyong makatipid, mag-solar na po kayo. At gusto nyong one of the contributor of clean air energy, gusto nyong tumulong sa environment, mag-solar na kayo. All these things are all benefits of solar. Okay. Hinahanap ko yung salamin ko, di ko mabasa. Habulin ko lamang po, si Maria Cristina, kabibili lang po, 150 watts. Okay lang po bang nang di na tinatanggal yung charge po niya kahit po fully charged na siya? 150 watts? Oo. Ilaw po ba yan? Good morning po, yun sa mama ko, kabibili lang po, 150 watts. I guess the solar Lights, tanong ko po, tanong po sa mga computer at mga wifi po, ilang watts ang dapat? Sa computer at sa Hindi ko- wifi. Oo. Actually, pwede nang magpakabit actually ng 2 kilowatt na system setup para sa kaya na yung ilaw, computer, kahit mga rep. Wag lang yung aircon na medyo mataas. Ito si Ondo Pasuwit, sabi niya 390,000 for 10 kilowatt Yes. setup. Malaking tulong daw sa kanya. Si JM Quinto, kailangan pag-ipunan talaga. Kami naka-zero billing na po dahil sa solar power. Nag-start po kami sa solar lights. 8.6 kilowatt setup po namin. Malaki matitipid nun. Oo. Hi Father Bob Purakan. Hello, perfect mornings. Ayan, perfect topic daw. This is for ecological preservation. Pope Francis advocated for this. Actually, some churches in Visayas and Mindanao are using solar energy. Ayan. Hi, Father Bob. Si Logi Kitor, good morning po. Napakaganda ng solar system na gagamitin dahil ibilad mo lang sa araw ang solar. Pagkagabi, may ilaw ka na, tipid ka na sa kuryente at wala ka pang buwanan na bayarin. Again, hindi lahat nagwa 100% na nasa Hindi, zero. yeah. It depends also. But sabi nyo nga, it's a good investment. Good investment. Dapat kahapon pa natin ginawa, hindi pa naman huli, pwede pa ngayon. Para po dun sa mga interesado, Doc Hill, na magkaroon pa ng sapat na kaalaman at ayaw natin yung fly-by-night lang na mga nag-i-install. Wag po natin sayangin yung ating ipon, yung pinaghirapang pera na i-invest sa solar. We're not, hindi po kami bayad ng PhilSolar, ha? Talaga pong ni-research namin at inimbitahan po namin si Doc Hill. So kung kayo po'y interesado, kahit tanong pa lamang yan, i-accommodate nyo naman, Yes, diba, Doc definitely. Hill? Saan po nila pwede kayong mahanap? So, sa Facebook page, meron po kaming Facebook page na PhilSolar Industries. That's PHL Solar, mga Yeah, kapatid. yeah. Oo. We have also, sa mga gustong matutong mag-solar, gustong magnegosyo ng solar, meron din kami, PHL Solar Training Academy. Okay. So, nationwide po itong training namin. Tinuturuan po namin ang mga future solar professionals na gustong mag-install ng sarili, gustong magnegosyo, or gustong magtrabaho sa solar industry. Thank you so much for making time, Doc Hill. Marami po Welcome po. kaming natutunan na ngayong umaga po sa inyo. Again, you can visit their FB page sa, PhilSolar, PHL Solar Training Academy. At doon po, pwede po kayong mag-send ng message and they'll accommodate you. Marami pong salamat ang founder po ng PhilSolar Industries, Doc Hill Tabalbag. Salamat po. Salamat po.